Oras sa Bishop Timbang, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Grabe mga kuya, mga misis ha, kaya ingat-ingat po tayo ha. Abay, magandang umaga sa mga taga Puerto Princesa City, Palawan. Good morning Mayor Edward Hagedorn. Ay, wala na pala si Mayor Edward na. Anyway, mahabigan na antindi ha. Abay, 46 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Puerto Princesa kahapon. Ito'y tinatawag ng dangerous peak heat index mga kuya, mga ateng. At sumunod dito ang Aborlan, Palawan, 45 degrees Celsius. Kasama na ang Catanduanes, Zamboanga del Sur, 45 degrees Celsius din. Ay Apo, pati Iloilo ha, 44 degrees Celsius. At kasama na ang Zamboanga, Pangasinan, Nueva Ecija, Diyos ko po, 43 to 44 degrees Celsius. At dito sa Ninoy Aquino International Airport, Pasay City, Metro Manila, abay na itala ang 80 degrees Celsius, ha? Yung sunog. Hindi, 42 degrees Celsius mahabigan. Kaya lang dakong alauna, alas 2 nung kasagsagan nung sunog. Diyan po sa Terminal 3 ng naiya mahabigan. Grabe, ha? Abay, labing siyam na sasakyan ang nasunog. Naku, kasama na ang may mga Land Cruiser yata dito, Mr. Cesar Lee, ha? Abay, may mga luxury cars ba dyan? Diyos ko po, mahabagin ano, ha? At anyway, sabi ni GM Bobby Ines, ayan, nangako po yung nagmamanage ng parking lot na babayaran yung mga napinisala, yung mga sunog ng mga sasakyan. 11. Pero insured naman yata lahat ang mga yan eh. Kaya lang pagka hindi insured, yan ang problema. Damdaming Bayan. Ingat-ingat po, oy, lalo yung mga adik sa golf, oy, mga brethren ha, yung mga maglalaro ng golf bukas sa Ancom. Abay, ingat-ingat dahil ayon po sa Department of Health ha, abay, meron ng 6 na namatay, Diyos ko ha. At meron ding naitalang 34 cases ng heat-related index. Kaya't huwag po tayong masyadong magyayabang dyan. Malakas pa ako, kaya ko pa. May umbrella girl naman. Kahit na ingat-ingat lang. Basta siguro uminom ng maraming tubig, ha? At saka Pocari. Ayan. Gatorade, nag-endorse ba? Ha? Anyway, mahabigyan so yan po ang ingatan natin, ha? Abay, maski nasa kahit wala sa golf course, mahabigyan lalabas ka lang ng bahay, lalabas ka lang ng opisina. Diyos ko po, ha? Grabe ang tindi ng init. Kaya kung maaari pong nakaranas po kayo ng heat cramps, heat exhaustion, at naku, yung matinding paso ba ng araw sa katawan, abay, ingat po, baka mamaya na yan, heat stroke na yan. Damdaming Bayan. Buti na lang hindi nagiinit ang Vice President Inday. Good morning, Second Gentleman Attorney Mansa Carpio, ha? At ang Pangulong BBM na lang daw ang kakausapin. Anyway, abay, eto ang matindi mga kuya, ha? Ayan, naku, abangan mo to, Justice Sam Martires. Eto ha, mukhang in-hit si Mayor. Alam po ba ninyo mahabigan na may isang mayor? Abay, ayaw tantanan mahabigan. Ang isang magandang estudyante, scholar pa ito ha, magandang estudyante ng Ateneo de Manila University dyan sa Quezon City. Abay, binasted na siya
si Mayor ay binasted na, ha? Not once, not twice, but thrice. Pero tuloy pa rin po ang pagpupunta sa Ateneo. Tuloy ang paliligaw dito sa magandang estudyante ng Ateneo. Mayor, makaramdam ka naman. Binasted ka na nang iistorbo ka pa. Damdamin Bayan. Mamaya isusunod natin yan, ha? Marami tayong issue kayo mga kuya, nandiyan na ba ang DOH? Sa meeting pa. Ayan. Naku, yung mga BBI po ng EDSA mga kaibigan na manggagaling ng north, yung southbound. Ang tagal namang isasara ito, Secretary Manny Bunoan. 6 na buwan ba yun, ha? 6 months na isasara itong flyover dyan sa may Kamuning EDSA. Diyos ko sa bagay, alam po niyo mga kaibigan, matagal na yan, ha? Ayan, yung southbound na EDSA Kamuning flyover isasara ng 6 na buwan simula sa May 1. Alam po niyo mga kaibigan, parang pag nadaan po ba kayo dyan? Pag dumaan kayo dyan, parang aalog-alog yung flyover, ha? Pero sabi naman ng mga engineer, mas mainam daw yung medyo gumagalaw-galaw kesa yung hindi, ha? Kasi ibig daw sabihin flexible. Kaya kaya lang pagka tuloy na nauugayan baka mamaya magkaroon ng crack. Ayan, anyway, ipabayan natin sa Department of Public Works and Highways yan. Di ba pwedeng bilisan, ha? At siguro Apo Manny Bunoan, Secretary, ha? Baka pwede namang 3 months lang yan. At siguro po para maayos yan, kailangan 24/7 po ang trabaho. Ayan. Para mabilis. Alam po nyo, Secretary Manny Bunoan, pasensya na po kung may ikukumpara namin kay dating DPWH Secretary Ping De Jesus noong panahon ng dating Pangulong Cory Aquino. Alam po nyo mga kaibigan, napakahigpit, ha? Ang Secretary Ping De Jesus. Secretary Ping, kumusta ka na, ha? May makita lang na dyan na project mahabigyan sa mga kalsada, lalo sa mga main thoroughfares. Makitang dadalawa o kaya tatatlo lang yung gumagawa. Ipinapatawag yung contractor mahabigan, pinapagalitan. Anong klase kayong gumagawa dyan, ha? Nasa main thoroughfare kayo, pagkatapos dadalawa, tatatlo yung gumagawa. Kailan matatapos yan? Sa Pasko. Damdamin Bayan. Anyway, nasa ating linya po mabigan ang director ng DPWH sa NCR, si Director Lori Malaluan. Oy, Lady Engineer. Mama Lori, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kadeo, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Oy, Director. Ayan, Director Lori, naku, kayo po pala ang in charge dito, ma'am, sa sa pag-re-repair dito sa flyover dyan sa may EDSA Kamuning flyover. 6 months nga po ba ito gagawin, Director? Actually po, yung ating kontrata dyan ay 1 taon. Subalit po, may mga phases po kasi tayong gagawin. Ang una po nating gagawin ay yung redecking or yung pagpapalit po ng slab ng tulay or ng flyover. At ito po ay mangyayari mga 6 na buwan po ang gugugulin natin dun sa redecking. At yung iba naman po kasing gagawin ay sa ilalim na po ng flyover. Ano po, ma'am, ibig sabihin ng redecking? Papalitan po natin yung concrete slab ng sa ibabaw. Po. May mga spans po na determine tayo na kailangan na pong palitan. Ano yan? Aaspaltuhin, sesementuhin, Kompleto po. tatanggalin ng buo yan, Director, yung yung simento ng flyover at papalitan ng bago. Opo, may identified po na span, yung spans 1 and 2, full redecking po yan, at may mga partial redecking po tayo sa ibang spans. Ano yun? Dulot-dulo yan? Hindi patsi-patsi na kung saan lang yung may crack, doon lang sisimentuhin?
Buo na po Hindi yan? papalitan po natin ng buo yung Buo na yan. Na-identify. Opo. Wow. Pagkatapos sa ilalim, ano po ang gagawin? I-refit? Ganun po ba? Tawag po natin doon, retrofitting. Maglalagay Retrofitting. po tayo ng carbon fiber sa ilalim at maglalagay din po tayo ng restrainer. Ito po yung mag-hold doon sa ating component po ng girder at saka para po hindi siya during malakas na earthquake ay hindi siya basta-basta mahuhulog po yung ating mga girders. Director Lori Malaluan, ma'am, ilang years na po ba itong EDSA Kamuning flyover? Ano ba yan? Overuse na ba yan? Bakit yung Quezon Bridge, hindi naman yata masyadong inaano yan, nire-repair? Mahina po ba yung mga klaseng simentong ginamit dito? O dahil sa dami ng mga sasakyan dumadaan talaga kaya wear and tear ika nga? Bali po ang Kamuning flyover, mga 4 na dekada na po yan. Wala nang maitayo. Nagkakaroon po tayo ng mga minor repairs sa mga tulay na yan. Even po sa Quezon Bridge, nagkakaroon po tayo. Sa ngayon po, meron din pong pondo yun sa Quezon Bridge. Inaayos lang po namin kung ano talaga ang scope na gagawin sa Quezon Bridge. Naku, Director Malaluan, ma'am, malaking perwisyo po ito sa ating mga motorista, mga kababayan. Hindi po pwedeng bilisan at huwag naman paabutin po ng 6 months sa pagre-repair po dito sa EDSA Kamuning flyover. Bali po, yung pong 6 months, yun na po yung, ito po sa ibabaw lang ito, dahil nga po, ina-expect nga natin na yung kabuuan po ng proyekto ay 1 taon. Pero gagawin po namin ang lahat kasi po magtatrabaho ang contractor dyan ng 24/7 para mabilis po, mabilisan po natin at mas maaga po nating mabuksan sa mga behikulo po. So, posible na less than 6 months naman pala ay pwedeng pagka naayos na ibabaw, pwede ng padaanan. Ganun po ba? Opo. Ayun. So at least Director Malaluan, ma'am, siguro dapat matutukan to 24/7. Baka mamaya 24/7 nga pagkatapos makita natin magtatrabaho lilima, tatatlo mga trabahador hindi po matatapos siya na maaga, Director. Tututukan po natin yan, katulong po natin ang LGUs, ang MMDA po sa pagtuto kasi po alam niyo naman na bawat pagawain dito sa EDSA ay humihingi rin naman po kami ng permiso sa MMDA at sa concerned LG. Ayan. Sino po ang contractor na ako dyan, Director? Ang contractor po natin ay Alphatech. Ito po ay dati na po contractor sa Department of Highways. Maganda po ba ang credibility nito? Magaling po ba ang magawa? Opo, diyan siya bihasa po, diyan siya, ang expertise niya po ay talaga sa mga retrofitting. Ayan, magkano ang kontrata dito, Director Malaluan, ma'am, itong pagre-repair ng EDSA Kamuning flyover? Ilang billion yan? Teka lang, 140 million po 140 more or less. Million. Akala ko abot ng billion, 140 million. Ay, hindi naman po. Ayan. So anyway, Director Malaluan, ma'am, kung 24/7 at kung tututukan po ng DPWH ang paggawa, may mga kung less than 6 months, ano sa tingin po ninyo bago po madaanan muli ang EDSA Kamuning flyover? Susubukan po natin at i-advise po natin ng contractor na talagang more than 24/7 kung pwede lang more than 24/7 pero 25/7 mapadagdag po tayo ng mga ng mga resources ng mga tao para mabilis ang Ayan. Kung ganoon ang gagawin, ma'am, kakayanin ba ng 3 months yan? Susubukan po natin. Ayan na, maganda po sa inyo. Optimistic, Director Lori Malaluan, ma'am. Anyway, ma'am, maraming salamat po at sana nga po ay siguro, sabi ko kanina,
Naalala lang natin kasi ang dating DPWH Secretary Ping De Jesus, walang kung inabutan po ninyo kung nasa Public Works na kayo noon. Napagka may nakitang yung gawain ba, Public Works na nasa main thoroughfare, pagkatapos nakita na tatatlo, apat lang, abay nagagalit, pinapatawag yung contractor. Dito po sa EDSA, magmumulta po kami sa MMDA kapag po na-delay ang Ayan, gawain po na. Anyway, sa inyong supervision na Director Malaluan Mama, sana po ay matutukan at sana po ay huwag naman umabot ng 6 months para hindi naman maperwisyo ang ating mga kababayan, lalo ang mga motorista. Thank you, Director. Magandang umaga and good morning. Maraming salamat po at good morning din po. Mahabigan Director Lori Malaluan ng DPWH National Capital Region. Damdamin Bayan. Yan ang gusto natin nakausap po, mahabigan, optimistic. Ayan. Dapat tututukan itong mga kontraktor. Ang iba kasi dyan, mahabigan, ang dami mga public works na nga pala, dapat siguro inilalagay din yung may mga karatulan minsan inilalagay kung kailan nag-start yung project. Hindi na natuloy yan na Secretary Bunuan. Siguro sa mga public works ilagay natin kung kailan nagsimula yung project at kung kailan dapat matatapos. Ano ang pangalan ng contractor? Ginagawa dati sa Maynila yan ha? At magkano yung project? Ayan, mga ganun ba para para ano ba tawag nito alam ng ating taong bayan kung sino ang dapat kalampagin at alam natin kung kailan matatapos yung mga project na ganyan. Damdamin Bayan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Miss Let. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ang latest kay Apo Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Nag-usap na ba sila ni Vice President Inday? O kaya ay manonood ba siya ng balikatan exercises? Standby Raymond mula sa Senado, standby Mil Kirigunan. At siyempre po para sa mga, birthday pala ni Madam Vice President, Madam Vice President Leni Robredo, Abay, special mention po kayo ni ni Madam First Lady Lisa Araneta Marcos, Ayan. At siyempre, ayan, happy birthday Madam First Lady. Hindi po na First Lady, Madam Vice President. Binabati po ni Pau, ayan. At ni parang Eli Saludar, ayan. Hindi na po namin tatanungin kung ano po ang edad ninyo. Basta may you have more birthdays to come. Stay sweet, stay beautiful, sabi nga nila, Madam Vice President Leni Robredo. Abay, pati si General Tom Rentoy, buwabati rin po sa inyo, Madam Vice President, At si Kuyang General Jorons, ayan, happy birthday. At syempre, dahil birthday po ninyo, abay, kailangan may kasiyahan, Madam Vice President, Kailangan doble ang tawanan, doble ang kasiyahan, kasama siyempre ang tropa, kasama ang barkada, at kasama dapat ang Emperador Double Light. Doble suabe, di ba? Kuyang Joron Sesballes, doble sarap, magaan na inuman, easy-easy lang yan, with Emperador Double Light. Dahil doble suabe, doble sarap, every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, doble sarap. Damdamin Bayan. Kayo talaga, ayan, sino doon yung mayor na parang nag-i-inhit? Mainit ang panahon. Binasted na 3 beses. Abay, tuloy pa rin ang panliligaw dyan sa Ateneo. Oras sa Chief Justice Alexander Jes Mundo, alas 8:27. Ang Damdamin Bayan. Good morning sa ating mga brethren o yung mga atin po ng ANCOM, Annual Communication. Abay, ingat sa biyahe mga brethren, Abay, marami ang pupunta sa Clark ngayon. Aba, ingat ko yung idol. GQ Hill Kiambao at Noble Juna Samaniego. Kuyang JM Puno, Noble Kiko Cruz at Jelmoy Pagaduan.
Abay, alam ko maraming maglalaro ng golf bukas ha. Abay, Kuyang Barney Hosana ha. At Kuyang Tom Bautista, ingat-ingat po tayo ha. Yung mga brethren mula Northern Luzon, Ilocos Norte, Cagayan Valley, ayan, hanggang Bicol, hanggang Mindanao ha. Abay, see you sa Ancom mga brethren. Damdamin Bayan. At siyempre talagang yung mga adik-adik talaga sa golf. Ikaw ba, Idol Sergio Ortiz Luis, paano pa rin ba ang golf mo ha? Hindi mo na ba makuhang umbrella girl si Hipon Girl? Ayan. Oy, nakapag-break na po ba kayo mga kuya mga ateng? Abay, nakapag-relax na po ba kayo? Sabayan ng break time na malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan. Affordable yan, Mr. Cecily, Mr. Fred Yao. Dahil 24 pesos ang SRP niyan. At syempre, ang damdaming bayan, sarap yan ng RC Mega. 24 pesos, SRP lang yan. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:33. Bayan. Sister L, where na yo? Dito na me. Kanina pa ako andito eh. Andito na, Pinong. Oras, Sister L. It's 8:36. But para go-go ka, ha? Ayan, nakikigaya ka, ha? Good morning. Aha. Kasi lakay feeling ko sa weather. Palagay ko nga. Kailangan po ng maraming vitamin C. At saka Oo. maraming tubig. Tubig, Alam ko oo. niyo mahabigan ba't ganun ay ang init ng panahon maraming sinisipon. Oo, Maraming lakay. inuubo. Di ba tag-ulan dapat nararamdaman yan? Iba talaga ang epekto ng climate change, lakay. Totoo po yan, Pero ayan. ingat-ingat po sa mga kababayan natin. Isang magandang umaga po sa inyo ngayong Happy Tuesday. Ay, good morning, Sister Good morning, L. lakay. Ayan, sabi ni Kuyang Alex Go, si General Alex Go, ha? Ang ganda raw ng hairdo mo Ay, ngayon. talaga ba? Gusto mo ba, Sir Alex? Idol kita eh, puti buhok mo, di ba? At saka si Justice De Quiros, ayan, nakikinig din sa atin yan. Ay, hello Ayan, po. Ash gray ito, lakay. Ash gray ba ang tawag yung dyan? color na to ay ash gray. Aba, maganda. Pwede bang pakulay? Pwede ba, sa'yo to. Pwede ba sa lalaki yan? Yung ash pwede gray sa'yo yan? to. Nakakatiso yung ganitong kulay Ganun na ba yun? Ginaga kayong kulay ni buhok ni dating Senate President Mix nung ano eh. Ano Hindi yun? pa ginojobos yung kanyang buhok niya. Pangdamit yun, lakay. Ganun ba? Pangdamit yung jobos. At saka si Mayor Toby Chanco. Ay, Mayor, good morning. Congressman pala. Ha? Congressman na siya ngayon. Bayan. Sandali namang Val Gonzales. Naku, yung Bliss Project ni dating First Lady Imelda Romualdez naku, Marcos. lakay, oo. Hindi, demolish daw. Na-demolish na nga yata. Na-demolish lakay. na ba? Oo. Bakit? Tinitingnan ko nga ngayon dito sa Ang gaganda ng mga Bliss. dinidemolish lakay. So, Ala. ibig sabihin nun, going ngayon. Oo, ang gaganda ng mga Bliss Project ng Marcos administration Abay, sa bagay, ilang dekada na, mga 70s pa yata yan Matagal na yan lakay. Oo. Di ba yung Bliss housing Anyway. na yan? Nagsimula yan ng 1980s sa 80s, mga urban areas. Oo nga, Oo. Pero in fairness, maganda ha. Maganda lakay. Nakita ko sa video ni Val. Ayan, marami tayong kaibigan na nakuha ng unit sa mga Bliss. Ayan Ang, lakay, oh. ayan ba? Ayan, oo. oh. In fairness, maayos yung ano ng bahay. Ayan. O sige, unahin na nga natin. Andiyan na ba si Val? Andiyan na ba si Val? Ready na ba? O sige, babalikan na natin si Val. Standby, Val. Unahin nga natin ang report mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. Unahin nga natin yung report para hindi mabitin si Justice Sam Martires sa ating May espesyal na utang ka balita. pa nga last week eh. Ganun ba yun? Wala na. O sige, tatapusin na para hindi mabibitin. Ayan, para hindi nagkakalimutan. Ayan, Oo, nagiging makakalimutin ka bigla Hindi, eh. minsan sa dami ng issue kasi natatabunan yung Oo. mga ano natin eh. Anyway, ang Pangulong Bongbong Marcos personal na aalamin ang epekto ng El Nino sa Occidental Mindoro. Abay, Occidental Mindoro lang. Abay, apektado na ba ang mga Pananim lakay. rice granary ang Occidental Mindoro? Maraming pananim na ang apektado Oo lakay. nga, eh. ha? Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay Sister L, biyaheng Occidental Mindoro, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. 4 na magkakasunod na aktibidad ang pangungunahan ng Pangulo sa lalawigan. Una niyang aalamin ang epekto ng tagtuyot at lawak ng pinsala ng El Nino sa pamamagitan ng situation briefing kasama ang national at local officials. Maraming bayan sa Occidental Mindoro ang nagdeklara ng state of calamity at inirekomenda na rin isailalim ang buong lalawigan sa state of calamity. Makikipagpulong rin si Pangulong Marcos sa mga magsasaka at mangingisda para personal na kumustahin ang mga ito at pakinggan ang kanilang concerns. Mula town hall meeting, didiretso ang presidente sa kadiwa ng Pangulo at serbisyo caravan na susundan rin ng pamamahagi ng government assistance. Lakay? Yan, Mindoro lang. Abay, dapat pumasyal din sa ibang lugar. Ang ating presidente, doon lang sa amin sa Ilocos. Alam mo, marami kaming ang tagal nating nire-request yan. Ewan kung matutugunan niya na. Alam mo, lalo sa amin sa Pinili, Ilocos Norte, Miselet, maraming town sa Ilocos na pagka walang ulan, hindi kami makapagtanim ng palay, Sister El. Sa ibang lugar, yung Lakay, ganyan. Oho. So siguro yan na wala na yung mga irigasyon namin natuyo na ha? Yung tuyo. Nagbibitak-bitak na yung lupa ilog, Lakay yung ilog nga namin pag ganitong summer. Wala ng tubig. Wala ng tubig. May mga lugar din sa amin na ganyan Lakay. Actually, pati Oriental ay apektado. Marami namang lugar yung apektado. Siguro uunahin lang ng presidente itong Occidental dahil na may rekomendasyon na yung buong lalawigan na yung ilagay sa state of calamity. Ayan na, at least mabutit natutukan to ng Pangulong Marcos kasi mukhang hindi lamang ngayong summer itong nangyayari, aabutin itong El Nino phenomenon na Miselet. Mukhang aabutin pa ng hindi nga abay sabi ng mga eksperto sa weather baka abutin pa ng Setyembre. Naku, Diyos ko po mahabagin, wag naman. Di ba may rin Lakay na masusundan din ang La Nina. So, ayan, meron din ganyan. Kailangan ng tubig, walang tubig. Tapos nabubukos yung maraming tubig. Ayan, so, umalis na ang Pangulo, nasa Occidental Mindoro na. Alas 9 Lakay yung kanyang schedule doon. Ayan, okay. Magbabaylan, Roro? Hindi. Ayan, chopper siguro. Yung from Batangas hanggang doon sa Abra de Ilog, 2 oras at kalahati yun. Tapos bigyan pa ng 5 oras para doon sa San Jose Occidental Mindoro. So, hindi siguro magbabarko ang presidente. Ayan, okay. Sa bagay. Natin maya-maya pagsisimula ng kanyang mga aktibidad doon. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Sister L. Damdamin Bayan. Sa Senado, Sister L, ano ang latest? Ang latest sa Senado, national security dimension ng pagdami ng mga Chinese students sa Cagayan. Dapat daw tingnan ng pamahalaan ayon po yan sa isang senador. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Mayor, hindi dapat minamasama ng mga local officials sa lalawigan ng Cagayan kung sinisilip ng pamahalaang nasyonal ang sitwasyon ng pagdamay ng mga estudyanteng Chinese nationals sa nasabing lalawigan. Ayon kay Senator Christopher Bongo, mahalagang silipin ito dahil sa kadahilan ng pangseguridad dahil ang Cagayan ay napakahalaga ang lugar ng Cagayan ay napakahalaga sa usapin ng West Philippine Sea at kapag seguridad na ng bansa ang pinag-uusapan ay wala nang mahabang usapan dahil at dapat itong bigyan ng prioridad. Narito si Senador Bongo. Kaya nga po na posibleng national security dimension ng isyong ito. Dapat po tutukan ito ng ating gobyerno. Kung ang national security na po ang nakataya, dapat po silipin ng mabuti at wala bang lalabag dito. Bilang Vice Chairperson po ng Committee on National Defense, concern po natin itong national security. Si Senator Christopher Bongo, samantalang sa chairman naman ng Senate Committee on National Defense na si Senator Jingo Estrada, hindi dapat daw ituring na racial profiling o diskriminasyon ang pagtatanong ng ating mga kababayan sa pagdami ng mga estudyanteng mga Chinese sa Cagayan. Dahil tama nga din naman, maliban sa mga Chinese students ay marami din ang mga galing sa bansang India at Iran. Dahil git ni Estrada, ihitimo ng angkuna na ito dahil 2 EDCA sites ng Amerika ang itatayo sa lalawigan ng Cagayan.
Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Flash Report. Flash Report! Isa sa mga Bliss Housing Project ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos sa may barangay Pasong Tamo, Quezon City, dinedemolis. Mga residente umaalma. Arrest number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor, ako nandito mismo sa tatlong mga struktura dahil yung ibang mga struktura, lahat ito, yung ibang mga struktura ay nandito sa labas ng isang lugar dito sa barangay Pasong Tamo. Pasong Tamo. Pasong Tamo. Dito sa Quezon City. Nagkaroon na ng initial na demolition kahapon dito sa lugar na ito. At kung makikita dyan sa video nating inilalabas, may mga bahay na dyan na durog na yung mga pader dahil nasa 4 hanggang 5 taas nitong mga gusali na ito na kabilang doon sa mga Bliss Housing Project. Ito yung bagong lipunan sites and services o Bliss Housing Program noong si dating First Lady Imelda Marcos pa, yung governor ng Metro Manila. Ito doon sa naiwan nilang proyekto nung huling mga project ito, Mayor, na Bliss ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang sila'y umalis palabas ng Pilipinas. Ngayon ay nagkakagulo dahil ang dami ng lumutang na mga claimants dito sa bahay na ito. Kung kani-kanino nang nag-transfer, kung kani-kaninong mga individual na na-transfer yung ownership, kung saan-saan mga bangko na yung humawak dito sa housing project na ito. Ang daming pilang ngayon ng Pero Val, sandali. Val, bago natin tanungin yung mga kung sino nga mga sino may-ari niya na nabenta na, nagpalipat-lipat. Ang tanong bakit dinidemolish ang mga Bliss Housing Project ni Mrs. Marcos? Napakaganda ng tanong mo, Mayor. Umaalma itong mga residente pero ang ginagamit lamang na dahilan ng isang ahensya ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon dahil ruined and dangerous na raw itong lugar. Bakit? Bakit paano nila nasabi? Ano ang basis nila? Luma na ba? Yung sigurong integridad nitong gusali. Yan yung initial na binabanggit sa akin kanina nitong Office of Copris. Ito yung in charge na ahensya ng lokal na pamahalaan na mga siwa doon sa mga gusali, iba pang mga struktura dito sa lungsod ng Quezon. Yung mga residente, ang iba naman yung kanilang versyon. Pinapalis sila dahil merong isang claimant sa korte na mukhang yun na yung napaboran pero walang may pakitang dokumento na siya yung pinapaboran doon sa pagmamayari nitong malawak na struktura Val, malawak na compound. Sandali, bago yung ownership issue ang alam natin merong demolition na permit nang galing sa tanggapan ni Mayor Joy Belmonte. Ibig sabihin na inspection na ito ng mga taga City Hall ng Quezon City at totoo nga bang delikado na ang building na yun kahit dapat nang i-demolish? Yan yung pinabanggit ng mga tauhan ng Office of the Building Official, Office of Copris, at maging ang engineering office. Meron silang dokumentong hawak na ito raw ay danger area na o danger structure. Isang hindi naligtas doon sa mga residente itong lugar na ito. Kaya yun ang dahilan kung bakit sila nagsagawa ng demolition. Pero kasabay nito ay mayroon ding isang private individual na nagkiklaim ng lupa na ang pakiwati nitong mga napakaraming mga residente na ito na napakatagal nang nakatira dito sa Bliss na ito, Bliss Housing Program na ito, ang pakiwari nila ay taktika lamang yon para sila ay mapaalis dito sa lugar at mag-take over yung private individual na siyang mayroong existing na claim dito sa lupang ito na dati ang pagkakalam nila ay pagmamayari ng gobyerno dahil ito ay kabilang nga doon sa Bliss Housing Project ng dating First Lady. Val,
Base sa mga nakausap mo dyan ng mga residente, prior dyan sa ginawang pagdidemolish, nauna na yung iba, nakikita natin, may isang building na parang wasak-wasak na yung pader. Natibag na. Natibag na. Mayroon ba daw silang notice na natanggap galing sa korte, mga papeles, para sila ay inform na i-demolish na yung area na yan, yung tinitirhan nila? Tanungin natin dito direktamente mismo dito sa mga residente. Si Aling Teresita, meron ho ba kayong natanggap, tinatanong ng ating anchor, si Elaine at si Mayor Deo Macalma, kung meron kayong natanggap na demolition notice? Dati po mayroon, pero nilabanan po namin sila sa court, napatigil po ito. Tapos ngayon po, inuulit nila, yung dati namin nilang ginagamit nila ngayon. Ang nakapirma po doon si Daddy Palma. Hindi po namin maintindihan bakit sinasabi nila ito ruinous and dangerous. Napakaganda po ng building namin. Yung pong ginagawa na lang dahilan. Tapos yung sa pagdidemolish po, naghihirin pa kami. May sa hanggang July pa po kami. Kaya pinagtataka namin bakit napapagamit yung building official na sa ayaw ko namin. Hindi po namin matanggap yun. Ate, bakit hindi kayo dumulog kay Mayor Joy Belmonte? Kasi galing sa City Hall ang demolition permit yata. Dumilog na po kami kay Mayor. Ang sabi po ng galang-galang na Mayor natin, sa kwarta po namin pala-bala. Nagtataka po kami, bakit po ngayon nandito sila at nagdi-demolish? At aktibe naman po ng building namin. May hearing pa po kami, hanggang July pa po. Pero nagigiba na po sila dito sa amin. Ginagamit po kasi ng Barbasa yung kopre. Hindi po namin maintindihan bakit yung sakay po ng gobyerno nagpapagamit po sa isang katulad niya. Yung Barbasang binabanggit, Mayor, makasingit lang ako, ay yung pribadong individual na siyang nag-claim nitong lupang ito. Divine Grace po yun. Yun yung kumpanya niya. Opo, yun po yung ginagamit niya ngayon. Di kausapin din natin yung kabilang panig, Val, para malaman. Alamin natin ng... Baka po may makausap tayo dyan, Val, na mai-contact natin. Ito, ako'y naglalakad ngayon dito sa may pinaka-entrada at ang claim nitong mga residente, itong bakal na gate na ito ay winasak nitong demolition team. Yun yung kanilang binabanggit. Kaya naman itong gate na ito ay nandun na lamang sa gilid. Lalapitan ko lang itong si Ginoong Voltaire Alcantara ng Copris, siya doon sa city government. Ano po yung basihan ng Quezon City Government? Bakit po kailangan i-demolish itong lugar na ito? Binasihan po namin dyan yung meron kong memorandum order pa. Magmula pa tinitingnan lang yung papel, Mayor. Naglabas nung September 20, 2017 pa po. So nagbigay po kami ng mga notice dyan, nagkaroon po ng mga usapin. Ito po dahil hindi ho ma-implement yan, nagkaroon po tayo ng mga pandemya rin. So, pero naglabas pa rin ho ng bago pong umupo na city legal po natin. Naglabas ulit po ng yung memorandum ng December 12, 2022. Ano po yung ibig sabihin ng ang kaso po rito hindi po yung ownership. Ang kaso po rito, ang inaano po rito, yung ruinous and dangerous building. So, yung building po lahat yan, ang findings po, ng building official naglabas, meron po silang dyan, findings na ruinous and dangerous na. So, delikado ng tirhan. Delikado na po, na sinasabi nga nila, hindi pa raw delikado, pero sa findings po ng building official, ruinous and dangerous, hanggang sa kahit ilang magmula nung 2018 at ang nag-aharap yung pa rin po yung kinailangan doon, usapin. Pero ang concern ngayon nitong mga residente, Sir Voltaire, ay una, saan sila titira? Pangalawa ay mayroong isang private claimant na nakabimbin sa isang korte sa Quezon City Hall of Justice na siya yung claimant nitong lupa at ang pakiwari ho nila pagkatapos ho ninyong gibay nitong lugar ay mapapaboran yung claimant dahil siya na ngayon yung magte-take over at nandito na yung napakaraming mga private security guard nung claimant. Yung claimant na sinasabi po nila, may usapin po sila kung sila meron kaso pa ho doon. Tuloy ho nila yon dahil ang lang ho namin kami po yung sa safety ng building na kailangan tanggalin po. Kung meron naman po silang usapin ng property owner, kaya nga sinasabi ko, hindi po ang usapin namin dito ay property owner. Ang usapin po rito, yung ruinous and dangerous building. So, lahat naman po yun, dumaan ng proseso.
na-aprobahan po ng Local Housing Board. Ito po yung Certificate of Compliance namin. Doon sa dumaan din po doon sa Presidential Commission ng Urban Poor. Nagbigay din po ng clearance po dyan na para Okay. So, kompleto kayo ng mga papeles, pero bilang city government at ang mga ito ay constituent ng city government ng Lungsod Quezon, ano po yung makukuha po nilang relocation site itong mga residente po nito? Hindi po sila maanuan ng relocation dahil po nung magpapasensus po kami, sila po lahat ay tumanggi para malaman po magkaroon sila ng entitlement kung sa ni-refuse po nila Entitlement doon sa housing project. Kaso lahat po nag-try ma-census po to, lahat po yun ni-refuse nila. So hindi mo sila maano kung sino-sino ho ba talaga yung meron entitlement. So wala ho silang makukuhang housing Opo. Ang tanong lang naman sa kanila, lagi sinasabing hanggang ngayon hindi ho sila squatter. They're not squatter. Di ba? Di ba squatter? Val, Yes, Mayor. wala ba silang kasi mga ina-award ng mga housing project, may title yan wala bang title itong mga residente? Mga residente. Dahil doon sa may monthly payment, Mayor, may mga papeles sila magmula nung sila mag-take over dito o tumira dito. Meron silang mga papeles. Ang problema, Mayor, ang dami ng mga claimant na pribadong individual nagtungo na sa iba't ibang mga korte yung usapin. Kaya yung iba ay hindi na alam kung saan makapagbabayad. Doon ba sa Philippine National Bank dahil ito yung Bangko Pilipino nung araw hanggang sa pagili ng Philippine National Bank. Kaya nagulong-gulo itong mga residente kung kanino sila magbabayad. Yung iba hindi na nagbayad at dahil di na nilam kung saan magbabayad kaya yun ngayon yung mga usaping nire-resolba sa korte. Yun yung sitwasyon nitong mga residente dito sa lugar. So narinig mismo nila ngayon Mayor sa pamamagitan ng yung programa na wala silang housing program na makukuha sa city government dahil ang katwiran ng COPRIS ng lungsod ng Quezon ay hindi daw sila nagpasailalim sa census para malaman kung sino-sino yung mabibigyan ng relocation at mabibigyan na mapapasama sa housing program ng city government ng lungsod ng Quezon. Kung maririnig ninyo habang tayo nagbo-broadcast sa Mayor at Sir L ay tuloy-tuloy yung pagpamaso. Maraming mga struktura ito. Kung titingnan mo, 5 struktura pero bawat isang struktura ay merong 2 gusali ito na more or less ay 16 unit yung bawat isang struktura, 5 struktura ito. Kaya more or less nasa mahigit 70 mga struktura dito sa 5 gusali na ito. Ito, gusto pang magsalita ng city government. Dito po, dati po ilan lang po ang mga nakatira dyan. Ang ginawa po ng mga rito, mga residente na unang mga nakapasok, lahat ng bakante, pinapapasok at binibenta nila yung mga pwesto. Yung unang nakakuha, yung mga nagpasa-pasa, occupy ho dito. So pag kami natatanggal po dyan, pinapapasok nila at binibenta po yung mga rights po dyan. Pinapasa-pasa. Opo. Actually ho, talagang doon sa yan, ilang beses ho kung nag-file sila ng injunction ay ng TRO. Nung binigyan po namin sila, ito po yung katunayan na inaano po ng korte na dininay po yung mga TRO nila. Yung lahat ng pinail nila. So, kung sinasabi nga nila na hindi legal yung memorandum namin, ito nga po. Ang ground ng lahat ng yan ay dahil nga sa ito'y danger. Opo. Ito po. Ito sabi nga po ng korte dun sa nung 2 beses sila ay nagano sila ng TRO. Wherefore, urgent motion para pasok din pala po. Pakipasok mo lang. January 3, 2024. So yan yung latest na kautusan ng korte doon sa isinampa nilang mga TRO petisyon para ipatigil yung isasagawang demolisyon. Anong nakalagay ho dyan, sir? Wherefore, the urgent motion for the issuance of temporary restraining orders is denied. This court reiterates its order dated January 3, 2024 and February 8, 2024 denying its previous application for issuance of temporary restraining order. Ayan. So ordered. Ayan, January 2024. Yun yung Okay. bitbit
yung bitbit na dokumento ng city government. Bigyan ko lang kayo ng background dun sa mga profile ng mga residenteng nakatira dito. Mayroong mga dating mga OFWs, yung nakakuha nila yung lupa sa pamamagitan nung pag-transfer sa kanilang mula sa kanilang mga magulang na tumira na dito sa lugar noong 80s pa hanggang sa 90s. Mayroong mga miyembro ng Philippine National Police at iba pang mga naglingkod din sa national at local government. So yan yung sitwasyon dito sa lugar. Kung makikita mo, punong-puno ng mga tauhan ng Philippine National Police, ng National Capital Region Police Office, itong kalsada rito para mapanatili yung kapayapaan habang ipinatutupad yung pagdidemolish dito sa HISA. Isa dun sa maraming mga Bliss Housing Project na inaward noon sa mga residente dito sa Quezon City at iba pang lugar dito sa National Capital Region noong si dating First Lady Imelda Marcos pa ang gobernador ng Metro Manila. Mula rito sa Pasong Tamo, Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Abay, 80s. Matagal na 40 lakay. years na, mahigit. 44 years na. More than. Ayan, pero kung yung problemang yan, ayan, nakikinig sa atin si Manang Shirley Torrio, staff ni dating First Lady Imelda Marcos. Ay, Manang Shirley, ha? Pakisabi nga kay Madam First Lady, baka anak naman yung presidente ngayon. Baka pwedeng papalitan yung housing project dyan. Ha? Ayan, at mabigyan yung ating mga kabayang apektado ng demolition at hindi lang sila. Yung mga walang bahay. Oo, ayan. kasi mahirap lakay ang walang tirahan. In fairness sa Marcos administration ni dating FM at First Lady Imelda, ha? Ayan, marami pong naipatay mga housing project, Bliss, at marami po ang nakinabang at yung iba ay buhay pa. Ayan, ginagamit pa. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Si Milky na ba? Ayan, si Milky nga muna. Si Manang Milky muna lakay. Update tayo mula dyan sa Kamara Karakter at Integridad ni Vice President Sara Duterte. Questionable daw. Sino ang nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Nawala si Milky. Ayan, babalikan natin si Milky Rigunan. Standby boy Edniel Parosa. Update mahabigan sa balikatan exercises. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. At sa ating espesyal na balita, Justice Sam Noel Medina, ayan, isusunod natin makalipas ang ilang paalala. Oras, Sister L. 2 minuto makalipas ang 9:00. Abay, alamin natin kay Sister L. Oras, Sister L. 10 minutes after 9. Sandali lamang, Edniel standby, Milky standby. Naku, magalit naman sa atin si Justice Sam nito tsaka si Noel Medina. Ha? Magkakautang ka na naman. Daming sige, ha? Siyempre, alangan naman natin, paghintayin pa natin yung pamimigay na aginaldo ng Ninong ng Bayan. Abay, eto ang huwag natin palalampasin. Ang pagbibigyan ng aginaldo ng ating Ninong ng Bayan dyan sa may barangay San Agustin, Malabon City sa ating DZRH. Malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And so this is Christmas in April. Ninong ng Bayan, sino ang bibigyan mo ng regalo dyan sa may barangay San Agustin, Malabon? Ninong Sherwin. Yes, lakay Deo, ngayong umaga,
bubutingting tayo dahil butingtingan tong napuntahan natin. Oh, talyer. Sa Barangay San Agustin na Malabon. Isang electrical shop, Lakay. Oh. Ang malakasang nakikinig dito sa DZRH. At ayan, yan yung kanilang mga ginagawa. Ano yan, Tay? Alternator. Oh, alternator. Nakabaklas. Pag nabuo, saan niya nilalagay sa refrigerator, sa truck. Porkat alternator, refrigerator na. May alternator ba ang rep? Refrigerator. Ayan, oo. Lakay, alam mo, dire-diretso pakikinig dito, hindi sila nawawala ng kuryente. Aba. Dahil sa dami. Aba, may baterya sa... Kaya lang hindi mo tulite yun, ah. Ayan. Kulay green yung baterya ni Kuya. O sige, so habang gumagawa si Kuya, nakikinig sa DZRH. Tatay, pangalan mo? Abelio Arevalo. Ayan, hinaan nyo yung radyo nyo. May echo tayo. Tingnan mo yung radyo niya, Lakay, yan, oh. Hindi namin makita, Sherwin, medyo nag-freeze. Nagpi-freeze. Ang baterya ng radyo niya ay baterya ng kotse. Wow. Nasa loob kami laki ng yungib. So guys, lalabas muna kami ng yungib. Kasi hindi namin kayo makita eh. Madilim. Anyway, talyer siyempre. Ayan, Lakay. Pangalan niyo ulit, Tatay? Abelio Arevalo. Si Tatay Abelio. Abelio Arevalo. 72. Oh, 72. Nagmimekano ko pa si Kuya. Ano pinakikinggan niyo palagi? Bisig ng bayan. Bisig? Nirambol na na. Tama naman, Deo, Hindi po. Tatay, Tatay Abelio, ang pinapahinggan niya ay, hoy, gising, damdamin. 72 years old na kasi si tatay. Ang dami kasi iniisip eh. Ayan. Matagal ka na nakikinig ng DZRH, tatay? Matagal na po. Matagal na. Anong pinapahinggan po niya sa DZRH? Kahit noon. Bisig ng bayan. Bayan. Iwanan mo na si tatay. Okay, hanap na iba. Hanap na may interview. Hindi, anyway, nakikinig naman sa DZRH. Nalilito lang si tatay. Bigyan mo na 1,000 para hindi masira ang kamada. Malabo na mata, Lakay, malabo. Malabo na mata ni tatay. Pasensya na kaya, bago opera kasi ako eh. Kaya okay lang pala. Yung barbura ko. Balbula. Bagong opera, kaya malabo mata. Dapat ba't nagmimekano pa si tatay? Bagong opera pala. Bagong opera. Bagong opera pala. Bigyan mo ng vitamins, Sherwin. Bigyan natin ng vitamins. Pero ito muna, tagapin nyo 1,000 pesos. Salamat po, andito po. Ayun, di niya makita, Sherwin. Malabo ang mata. Ipakapa mo kay Kuya. Kapa mo. Ayan. Naku, 20 pesos lang yan, Kuya. Total, gwapo kayo. Gusto nyo pa bang lalong gumapo? Ay, simple lang. Ayan, bigyan mo ng t-shirt. 73, kailangan spooting pa rin kayo. Eto, meron kayong DZRH t-shirt. Ayan. Salamat. Ayan. Medyo sa mga may tatak eh. Ayan po. Vitamins. Talaga yung pagmamalaki nyo. Siyempre dahil bigyan mo ng vitamin E. Opera. Lakay, kailangan bigyan sa ng vitamin E. Ayan. Ayan. Kuya, dahil bagong opera kayo, kalahating kutsarita lamang po, ha? Kalahating kutsarita. Kalahating kutsarita lang yan. Ano yan, Kuya? Sabay saan yan? Sabay sa mga gamot ng heart center? Emperador po yan. Sabi yung gamot nyo. Kuya, emperador. Tatay, emperador ho yan. Di ba ba? Kasama ko rito. Papakawan pa si Kuya. Sabi kasi vitamin C. Bigyan mo ng vitamin R. Ito na vitamin R na tatay. Ayan. Kailangan niya yan. Pag chaser niya yan. Pag uminom kayo ng vitamin E, uminom din dapat ng vitamin R. Ayan. Lumakas yan po ay RC. RC Cola yan, RC tatay. Cola. Pang C, RC. Ayan. Sabi, ito pa po. Dahil gusto naming... Para hindi magka-ulcer si tatay. Ito po, pampasaya.
Hindi po to chicks. Ito po yung inyong ano. Pulutan. Salamat. Sigbo ito to si tatay nung araw. Kaya ano. Pampasaya daw, chicks. Hindi na po pwede. Hindi na po inyong ano nyo. Yung inyong magnet. Ayan. Pwede. Okay. Dahil meron kay grocery bag. Yan. Okay. Ako maraming salamat. Salamat. Ayan, okay. Pagaling po kayo, tatay. Ayan, at kayo po ay nakikinig sa bisig ng damdaming bayan ng 2x2. At magandang umaga, Pilipinas. Lagi kayong makikinig sa DCRH. Ayan. Okay. Ayan, oy. Damdaming bayan. Ito ba yung siya ba yung ang tawag noon, yung commercial ng McDo? Si Gina. Okay. Sige. Thank you po, tatay. Thank you, tatay. Pagaling Salamat po kayo. po. Ayan. Salamat. Sige po. Salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Tumutok na po sa damdaming bayan. Ayan. Sa DZRH. Bisig ng damdamin. Ayan. At manalo ng 1,000 pesos sa Tisa Is Malakas from Arch number 6, Sherwin Bata Alvaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa service. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At yan po ating DZRH sa Malakas promo. Ayan, ang binigyan ng aginaldo, si Tatay Abelio Arevalo. Naku. Si Tatay Bisig ng Bayan Arevalo. Anak mo ito, General Arevalo. Ayan, kuyang Colonel Ador Arevalo. Ayan. Ikaw muna, kulot. Ayan, ay standby, Milky, standby, Edniel, para sa susunod na kayo, promise, at ating special na balita. Si Mayor, binaste na 3 beses. Abay, panay pa rin po ang panliligo sa magandang estudyante ng Ateneo. Grabe si Mayor. Oras, Sister L. It's 9:18. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACL. Oras, Sister L. 9:23. Naku, nagagalit si Justice Sam. Ayan, pati si Lord de Vera nagalit na. Ayan. Si Kuya Juna Kalawagan at Ruel Aguila at Bess Zamora. Napaghahalataan tuloy kayo. Abay, alas 8 pa namin hinihintay. Special na balita. Ba't hindi mo malang masimulan. Ayan, sandali lang po. Tuloy-tuloy na yan. Papasukin mo natin ang report ni Manang Milky. Pero ito muna si Manang Milky. Alas 8 pa to si Manang Milky. Kalo kahapon pa. Karakter at integridad ni Vice President Sara Duterte. Questionable daw. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella at saka ididepensa ni Manila Representative Joel Chua si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang kinalaman sa kanyang mandato ang statement kung ano man ang nararamdaman laban sa kanya ng unang ginang. Ayon kay Chua, ang sinabi ni First Lady Marcos kay VP Sara ay nagpapakita ng karakter at integridad ng pangalawang Pangulo. Sabi ni Chua, si VP Sara ay dapat katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtataguyod ng kapakanan ng bansa at bilang kaisa sa serbisyo publiko. Paluwanag ni Chua, hindi may iwasang makwestiyon ngayon ang karakter at integridad ni VP Sara dahil sa paglahok nito sa mga rally laban kay Pangulong Marcos. Dapat itong alalahanin anya, siya ay miyembro ng gabinete bilang kalihim ng Department of Education at bahagi ng official family ng Marcos Jr. administration. Tanong pa ni Chua, paano mapaglilingkuran ni VP Sara ng tapatang taong bayan kung ang Pangulo na dapat katuwang niya ay hindi niya masuportahan ng buong katapatan. Sa exclusive interview ni Anthony Taberna, hindi na itago ng unang ginang ang kanyang hinanakit kay VP Sara at inamin na bad shot ito sa kanya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. May sagot dyan si Tunying, Labia. Ayan, Labia. Ba't wala akong t-shirt niyan, Tunying? Ayan, may t-shirt kang Labia. Si Tita Malu, Tita Malu. Ayan, Labia. Daming Ayan, pero speaking of Marcos, alam po niyo mahabigan ni, tingnan mo na irony ng buhay, ha? Yung mga Bliss Project ni Mrs. Imelda Marcos, ha? Alam mo ba na maraming anti-Marcos? Ang nakinabang. Aktivista sa UP ang nabigyan. Nabigyan na Ayan, magulat ka mo, ilang kaibigan natin kakilala.
Dito ka sa Bliss. Di ba against ka? Sabi na, taxpayer. Ang gaganda mo yung mga kanila unit, nandun sa, sa fourth floor, fifth floor. Diyan sa UP. Mga low-rise lang, kaya na. Yung UP Bliss. Karamihan dyan mga aktivista. Sandali lamang at meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Department of Migrant Workers inarento ang mga tanggapan nito sa Taiwan matapos ang kambal na lindol ngayong umaga. Nilindol na naman ang Taiwan. Abay, sumayaw na naman ang Tower 101. RS number 52, Edniel Parrosa. Please come in, Edniel. Lakay, inalerto ng Department of Migrant Workers sa mga tanggapan nito sa Taiwan matapos nga itong dalawang lindol magkasunod ngayong umaga. Abiso ng DMW ay nakikipag-ugnayan na itong kanilang tanggapan sa MECO o yung Manila Economic and Cultural Office na pinamumunuan ni Chairman Debut Bello para alamin ang kondisyon ng iba pa nating mga kababayan. Pero sa ngayon ay wala pang Pilipinong napapaulat na nasaktan kasunod ng magnitude 6 at magnitude 6.3 na lindol sa Mariwalian County, bahagi ito ng eastern side ng Taiwan. Nangyari itong malakas na pagyanig kaninang 2:26 at 2:32 ng madaling araw. At hanggang sa mga oras na ito ay inaalam pa ang kabuwang ulat mula naman sa tanggapan ni Chairman Debut Bello ng MECO. Samantala, Alakay, binabanggit natin ang Taiwan. Nagkabit naman ng radio communication system ng Sinatahang Lakas ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng isla sa norte, o iba't ibang mga isla sa norte. Kabilang na itong pinakadulong naval detachment sa may Mavulis Island na mas malapit sa Taiwan kaysa sa northern area ng mainland Luzon. Nag-install itong NOLCOM o Northern Luzon Command ng kung tawagin ay Harris Radios sa Mavulis, Fugat, Calayan Islands sa layong paigtingin ng maritime security sa lalawigan at external defense sa teritoryo ng bansa. Ilang araw bago ang balikatan, in-inspection na ni NOLCOM Commander Lieutenant General Fernil Buca ang installation ng communication devices na target magbigay ng matibay na voice at data communication capabilities sa gitna ng challenging environments. Kasado sa norte ang ilang field training exercise ng balikatan, pero ang malinaw palang na aktibidad ay matatagpuan sa Ilocos gaya ng sinking exercise at integrated air and missile defense activity. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, Edniel Parrosa. Lakay. Di ba manonood ang ating Commander-in-Chief ng balikatan exercises? Abang ating lakay kasi nung nakaraan nanood si PBBM ng isa sa mga sinking exercise diyan sa up north. Titingnan natin ngayon kung makakasama ang presidente sa isa doon sa mga major area activities itong balikatan ngayong taon, lakay. Ayan, okay. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay at Mr. L. Flash Report. Flash Report! Ayan, buti naman at sana nga walang nasaktan ng mga Pinoy sa nangyaring lindol sa Taiwan na naman. Taipei 101 laka. Taipei 101. Yung tower doon, yung mataas. Yung 101. Di ba inakyat mo yon? Hanggang anong floor lang ako doon. Hindi mo nakita yung parang bola doon na parang balancer. Tumaas doon na kayo. May may height. Mayroon akong fear sa height na kayo. Hindi nga ako makapag-ride sa Star City. Sasakita sa Chubibo para mawala yung fear mo sa height. At ayon na sa ating bubit Justice Sam Noel Medina, alam nyo ba na napipikon na Sister L ang magandang estudyante ng Ateneo de Manila University? Parang kilala ko yun. Kilala mo ba yan? Dahil ayaw siyang tantanan na isang mayor na matinding nanliligaw sa kanya. Ayaw sumuko? Yes, ayaw sumuko Sister L. Sabi lang kay susuka, hindi susuko. Pero tumigil na ito. Tumigil na? Tumigil na bakit na naman? Tumigil na for a while dahil sinabi nung maganda estudyante ng Ateneo may boyfriend na siya. Ayan, Okay, so medyo tumigil ka na. Naglaylo si Naglaylo. Mayor. Ayan. Okay.
maraming bubit si Mayor sa Ateneo de Manila University. Nalaman. Kaibigan niya yung mga profesor doon, pati mga pari doon. Oo, mga G-Switch. G-Switch ba yung mga pari doon sa ano? Hindi sa ako Ateneo? aware. Lakay eh. oo. Alam mo naman, di ako sa Ateneo. Alam tayo sa University of Hard Knocks. Ayon sa ating bubit Sister L, bumalik na naman si Mayor. Pero kahit nabinasta siya, ipanay pa rin ang text-text, tawag-tawag. Okay. Kasi oo. lakay, ano yun, nabubwit ni Mayor na wala naman talaga. Or nag-break. Ganun. Meron, pero mukhang nag-break. Ayan. Dahil may nalaman yung maganda estudyante. Ayan. Ayan. Ayon sa ating bubit Sister L, abay, last Wednesday, last week, pumunta na naman ang nasabing mayor doon sa Ateneo de Manila University. 17 lang ba yan? Oo, ayan na sabi ng estudyante, busit na siya dahil mantake mo siyempre kilala si mayor. Di pagka nandun, si ba pinupunta ni mayor? Si ano, si Ading. Ayan. Ayon sa alam mo kung bakit Ading. Ayan. Yung talagang di natin malaman kung in love ba talaga si mayor o na-challenge siya. Baka na-challenge. Oo, dahil sa dinami-dami ng mga chiching na may gusto sa kanya. Oo, maraming may gusto dun, di ba? Meron nga magandang artist na may gusto sa kanya ha? Talaga? Pinakilala, kaya lang alam mo, inayawan. Ayan. Bakit na ay mo ang ganda-ganda, ang sexy. Elbow sa akin yan. Oo. Sobrang laki daw ng bumper. Ayaw pala ni Mayor na malaking bumper, sabi niya. Kasi lakay baka malulunod ako. May mga lalaki kasi lakay na siguro ang gusto nila yung babaeng gusto nila, hindi yung babae may gusto sa kanila. May kumparehong ganyan ha. Ang weakness niya yung malalaking bumper yung mga nagmumura talaga. Ayan. Ba't ka nagtatagip ng tenga? Wala kasi ako nun Pero wag kang mag-alala, Sister L. Hindi lahat ng lalaki ay boobs ang tinitingnan. Ay, hindi kasi totoo yan lakay kasi may mga babae din na attracted sa pagka may yung tao may humor. May humor at matalino. Pero pagka asset din ng malaking bumper, Sister L. Talaga ba? Oo, dahil masakit daw yun sa likod, sabi ng kakilala ko. Nakakubang. May kilala kami tagbabawas Oo. Hindi, lang kasi lakay, di ba? May mga ganun talaga yung lahi nila. Masyado yata malaki. Mabigat daw, sabi. Masakit sa likod. Nakuba, ayan. At ayon na sa ating bubit. Ganda-ganda kayong sexy actress na inayawan niya. Hindi niya bet. Oo, di na bet. Sabi niya, hindi ko bet. So, masyado masyado. So ayaw niya pala. Ayaw niya na nga, Kaya huwag kang mag-alala. Kaya lang pagka makita ka ng mga chicks talaga na kahit hindi kaganda, pagka malaki ang boobs, pagkatapos Laki, bakit? halos lumuluwa na, di ba? Iba usapan. Mapapatingin ka talaga Kaya lang ibalik na natin dun sa sa bet ni Mayor. Ganun ba? Tama na yan. Nasasaktan ka ba? Hindi naman. Huwag ka masaktan. Hindi, okay lang ilakay. Wala namang epekto sa akin. Ayan, happy naman ako. Oo naman. Hindi naman kailangan. Magsabi ka nila maging kontento kung anong binigay sa'yo ng Panginoon. Yan ang gusto ko sa'yo, Sister Ella. Natural. Yes. Walang binabago. Walang chemical. Ayon na sa ating bubita Sister L, abay pati ang isang profesor na naging tulay noon, nagpakilala kay Mayor at nagpakilala kay Mayor kay estudyante, ay galit na si Mayor. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit naman daw? Ba't di raw siya tinutulungan para sagutin siya sagutin niya si Mayor? Mahina pala si Mayor Kailangan pa ng backer. Kaya nga, ayan. Baka kulang sa karisma si Mayor lakay. Palagay ko nga, Sister L. Ayan, dahil
siyempre dahil sa dami ng may gusto sa kanya, baka feeling niya, ano na siya, siya ang hinahabol-habol, mga ganon. Baka kasi na-assume niya na lahat ay may gusto sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako kasama Ayan, doon. Sabi, ganun na. Sabi niya, bakit? Sino ka ba? Sa tagal din nilang nagkikita, although na pinagbibigyan din naman si Mayor na kain-kain, ganyan. Lalong dun nakita yata ugali, hindi nagustuhan. May mga kakilala ko rito dati, Lakay. May mga betsong kay Mayor. Mga kasama ko rito, mga kasama natin dito. Noon gusto. Bet nila si Mayor. Ngayon hindi na. Hindi na yata. Ganun ba? Bakit? Hindi ko nga alam kung ba't hindi na nila bet si Mayor. Ayon na sa ating bubita, Sister L, nagagamit daw si Mayor doon sa isang profesor. Kilalang kilala itong profesor. Columnist ng isang sikat na isang kilalang newspaper. Okay. Yes. Nagtuturo doon sa Ateneo. Ayan. Ayon na sa ating bubita Lourdes de Vera, ayan, Dr. Ruela Aguila, hindi taga-UP ito, taga-Ateneo. Ayon na sa ating bubit, inaayaw ni Mayor si profesor na profesor din ng kanyang nililigawan. Ba't di siya tinutulungan para sagutin? Ayan. Sabi ni profesor, ba't ka kasi lumiligaw sa estudyante? Ayan, oo. Tsaka laki-laki ng agwat na edad ninyo. 14 years pala ang gap, Sister L. Di ba kasi Lakay, sabi nga nila nauuso daw ngayon. Meron kasi ako nakitang meme online, Lakay. Sabi kung hindi ka daw makahanap ng kasing edad mo or mas bata pa sa'yo, baka daw na kay Tito ang future mo. Na kay Tito, ha? Ayan, ayaw ng Tito, ha? Ayan, ba't mga ganun mga chicks din gusto mas bata? Oo, Lakay. Kanya-kanya pero yung iba talaga. naman, mas gusto nila, mas older. Mas mature para, mas naintindihan siya. Ayan. Ayon na sa ating bubita Sister L, sabi naman ni Prof doon kay Mayor, kaya nagalit si Mayor sa kanya. Sabi nung sikat na professor columnist kay Mayor, sabi nga nun, pakibati mo na happy birthday si Brad Jerry Gomez. Ayan. Brad Jerry, happy birthday. Happy birthday po. Binabati ka ng mga brad and sis natin sa Pi Mu Sigma Fraternity Sorority. Kaya Kuya nga Jojo La Chica Jr. At kay Deo De Castillo, happy birthday to kayo, ha? Congressman Reno Lim, mista, ha? At mista mo na Kabal, binabati ka ng Sandigan 82. At happy birthday din kay Kuyang Nemuel Cordero ng TM Calao Masonic Lodge number 136. Binabati ka ni Kuyang JM Puno na host natin dyan sa Ancom sa Clark. At maganda umaga sa lahat ng mga brethren natin na nasa biyahe ngayon papunta ng annual communication ng mga Freemasons. Ito po mahabigyan yearly na parang ingat po. election of officers at convention ng mga Freemasons sa buong Pilipinas na dinadaluhan din ng mga Masons mula sa iba't ibang bansa. Ayan. Saan ang inyong ngayon, Lakay, venue? Sa Clark, Sister L. Lakay, batiin ko lang din nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po sa mga taga-Department of Disaster Resilience and Management ng Muntinlupa, especially kay Sir Erwin Alfonso, Sir Edward Arsiaga at Miss CJ Kalukag at sa mga kawani ng DDRM mula kay Jake Rempsey Dieng. Good morning po sa inyo. Salamat po sa pagtutok. At ayon na sa ating bubita Sister L, kaya nagalit pa si Mayor dun sa professor ng Ateneo na nagiging tulay-tulay niya dun sa estudyante. Pakikongratulate din si Kuyang Rio Gatasilo Sr., Most Outstanding Grand Lodge Inspector. Kuyang Rio, ha? Galing-galing mo. Binabati ka ng mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge number 136 at mga taga NCRF. Lakay, huwag mo naman daw sinambitin. Sabi ni Prof kay Mayor, ikaw kasi
Ilang beses ka nang binasted, tumigil ka na. Ibig Oo. sabihin, ayaw sa'yo. Ibig Ayan. sabihin, Lakay, hindi lang twice, not thrice. Yes. Ilan ba yan? Ilang beses ba raw? At saka, ilang taon nang, may isang taon na lumigaw Actually, Lakay, ito. matagal mo na yung naibubwit Oo si nga, Mayor, oo, di ba? Ayan. So, walang, ang kanyang motto, Lakay, walang sukuan. Ayan, try until you die. Ayan. Try and Until try. you succeed. Until you Ayan, succeed. oo. Kaso baka hindi, Lakay, kung ayaw naman talaga sa kanya. Oo. Eto nga, pati, eto nga, ha? Sabi nga nung estudyante, aba si Mayor, hindi mo nagtatrabaho sa City Hall yan. Si Mayor yung totoo. Mayor yung totoo. Ayan, si Mayor, after a flag raising ceremony yata, nandun na sa Ateneo. Diretso na ng Ateneo. At nung una lumigaw ito, taka lang nakasit-in doon sa klase. Oo. Ba't pinapayagan nung? Yung nga, kaibigan niya yung Kasi professor. malakas. Mayor, at saka kaibigan niya yung professor. Pero syempre, Lakay, ikaw ay public servant, ikaw ay isang mayor. Dapat, di ba? Oo naman. Yung kilos ay appropriate. Ayan, dapat. oo. At saka hindi lang yan. Ang lupit nito. Sandali lang Boy Gonzales, ha? Tatapusin na namin. Ayan, ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, itong si Mayor, pagka nabalitaan niyang may lumiligaw dito sa niligawan niya, kinakausap niya. Kinakausap si Sir L. Ano daw ang mga sinasabi niya, Lakay, sa nililigaw sa estudyante? Yung isang magaling na na lumigaw dun sa nililigawan niya estudyante. Inofera niya ng trabaho sa City Hall. So bigyan kita trabaho, huwag ka maligaw. Ayan. Grabe na. Parang ganon. Ayan. Ayon sa ating bubita Sister L, eto na nga, abay, lalong napikon itong si estudyante nang pumunta si Mayor last Wednesday. Yun 17, April 17. April 17. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi na nga siya pinapansin ng nasabing estudyante. Buntot pa rin ang buntot hanggang CR. Oo. Naku, kung ako yan, masyadong parang possessive na si Mayor, Lakay. Makaltok nga isa. Joke. Lalong inaasar yata ng estudyante, Sister L. May nanliligaw sa kanya. Sabi, pinamalitang boyfriend na niya. Ayan. Okay. Kaya nung last Wednesday, nung pumunta si Mayor sa Ateneo, ang sabi ni Mayor kay estudyante ay, ba't ayaw mo sa akin? Ano ba meron siya? Ano ba meron siya na wala ako? Sabihin mo. Mayor pa ako. Ayan, Mayor ka nga, pero ikaw ay isang charot. Alam mo nga, sagot nung estudyante Ano daw, kay Lakay? Mayor, kung bakit sinasabing sinagot niya isang manliligaw niya. Kaya na-visit lalo si Mayor. Ang sabi ni lady student, Sister L, because he is sexy. Mayor, mag-gym ka. Kulang ba sa abs si Mayor? O nga, Parang medyo kasi siya, Lakay Oo nga, ha? Diba, lang. Sakto lang. Sakto lang, ayan. Medyo payat-payat. Oo. Ayon sa ating bubit, ang Mayor masyadong obsessed. Ayaw tantanan ang isang magandang estudyante ng Ateneo de Manila University. I see. Scholar to Sister L. Pupunta po nga to ng Singapore. Talaga, Lakay? Oo, representative ng Ateneo lalok sa isang competition doon. Kasi ano nga pala yung estudyante. Yung estudyante ay 21 years old lang. Bata pa. Si Mayor ay 35. 35 na ba si Mayor? Kaya 14 years ang gap. Ayan. Ang nasabing estudyante, Sister L, ay
Oy, good luck nga pala sa ating mga brethren na candidate sa pagiging Junior Grand Warden. Mga brethren, good luck second gentleman Mansa Carpio. Ayan, Attorney Jun Samaniego, General Ruel Rivera, Illustrious Nelson Yao, Gerard Ceballos, Kuyang August Rojas, at Noble Illustrious Hussein Shamsuddin. Ayan. Lakay parang 35 pa lang siya. Ha? Magbo-birthday siya. Malapit na ba siya mag-birthday? Malapit na. Magte-35 pa lang? Magte-35. Pero ilang buwan na lang, Lakay. 35 pero, years old na siya. Malaki na ba yung pagitan na 14 years na gap? Oo, Lakay. Malaki ng Ayon na sa ating bubit, ang nasabing estudyante ay sa parang type niya, Chinita. Ayan, Chinita. yes. Okay. Chinitang Ilocana. Kaya pala ading Ayan, sa ading, Ilocana. Oo. Chinitang Ilocana. Ayan. Ayon na sa ating tinatawag na Brains and Beauty, Sister L. Kaya pala Betsu. Kaya na-challenge at lalo yata nai-in-love iting si Yorme. Ayan. Kaya lang Mayor, sabi nga talagang ayaw yata sa inyo talaga. Kaya hanap na lang na iba, Mayor. Ayan, mukhang hindi siya para po sa inyo. Ayan. Ayon na sa ating bubit na ang mayor na obsessed sa isang magandang estudyanteng Chinay sa Ateneo. Mayor, tantanan niyo na raw siya at nabubisit na sa inyo. Ayan, Hindi kita tatantanan. Alam mo kasi, pati mga pare doon sa Ateneo, marites din eh. Ayan. Baka ngayong bubwit mo eh. Pagka nandun si Mayor, mga pare doon eh. Lumilinaw yung mga mata. Lumilinaw yung mata tapos lumalakas pandinig. Akala sa mga pare sa Ateneo, mga socially aware din. Socially aware na, mga researcher pa, mga data gatherer. Akala mo ikaw lang, Father Saldi Fawabaer, ha? Ang nasabing mayor ay well, in fairness, binata si Mayor. Binata? Kaso lang kung ayaw naman, wag nang ipilit. Kasi medyo, pag alam mo kasi Lakay, kapag hindi mo gusto yung tao, pero pinipilit, nakakagalit na eh. Hindi na nakakatuwa, nakakabwisit. Ayon na sa ating bubit, ang Mayor na obsessed, binasta na pero tuloy pa rin ang pangliligaw. Ayan. Hanggang sa nabubisit na ang kanyang nililigawan, ilang beses nang binasted, ay si Mayor siya lang naman yata ang binata di ba? Wag ka na magbigay kung saan wag mo na kasi parang si Mayor bigay na yan eh pagka binanggit na. Si Mayor ay pamigay na yan eh. Pero si Mayor magaling Lakay. Magaling na public servant si Mayor. CB si Mayor. Ayan. CB si Mayor. Hindi mo CB? Certified Bachelor. Ano ba yan Lakay? Gumagawa ka na ng sarili mo eh. Natatanga tuloy ako. Sandali lamang Boy Gonzales. Standby Yuel Reyes, ha? Abay, pakibati rin ng happy birthday si Grace Ben Consejo ng Damayang Filipino Movement. Magbati mula kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan at Ma'am Tini Ramirez Bautista. Ayan. At mula rin kay Mar Urbano. Happy birthday, Gracia Ben Consejo. Oras, Sister L. It's 9:49. Oras, Sister L. 9:54. Ayan, eto na nga ha, mga kuya, ingat-ingat ha, yung mga brethren na maglalaro sa ng golf sa Ancom ha. Abay, ingat mga kuya, mainit ang panahon ha. Dahil, 6 na pala ang namatay sa heat stroke. Abay, hindi naman siguro golfer sa mga to ha. Ayan, anyway, alamin nga natin, pero sandali lamang boy. Bati mo natin happy birthday si Ivan Kiling. Happy birthday Ivan. Kay Kuyang Edwin Carlos Guillermo ng Mabinilats, Apari, Cagayan. Bahay binabati ni Kuyang Tony Lara at kay Benisa Syung at kay Claire Pineda. Happy birthday. Pero kung problema ang blood sugar level po ninyo,
Ihi ng ihi ba? Tsaka uhawin. Puwapayat at laging gutom ba ang ating pakiramdam? Abay, ingat po dahil maaari pong diabetes na yan at pwede mawik sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Ay dapat mag-regular exercise, proper diet. Uy, Mr. Michael is my guy, ha? Abay, dahan-dahan sa pag-golf. Kaya lang why si Mr. Michael guy? Alam mo kung maglaro? 9 holes lang, Pupoy, ha? Ayan, umaga, so bago pa tumindi ang sikat ng araw, 9 o'clock, 10 o'clock, tapos na siya. Ayan. So, hindi masyadong naarawan. Pero mag-exercise ng regular. Uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan siyempre ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihan ating blood sugar level. Palakasin ating immune system para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan, para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons at sa online na rin sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. Pero bakit ganyan yung damit mo, Sister L? Ayan, Ano yun? Parang duster ng lola ko yan. Ayan. Ulin. Yung skirt ko. Skirt mo, ayan. Uso yan ngayon. Maxi skirt yan. Kaya mo rin ba yung mga lola nung araw Alin na... yung nakatayo umiihi? Kala mo lang kaya? Kaya mo ba yun? Baka pangi mo na. Di mo na try yun? Iniisip ko pa, gagawin ko kaya. Yung mga lola nung araw sa probinsya, sila nagpauso ng pantiles. Baka mamaya mayroon ka ng kabag. Sanay na sila. Ayan. Boy Gonzales, ayan, anong dahilan bakit namatay itong 6 katao? Ito ba yung mga lalaki, babae, matanda, bata, naglalaro ng golf, nagsasaka? Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay Deo Mayor Sister L umabot na sa 6 ang naitala ng Department of Health na namatay dahil sa heat stroke o matinding init na panahon. Sinabi ni Dr. Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, sa mga namatay ay mula sa Central Visayas, Ilocos Region at Soxargen. Umabot naman sa 34 na mga heat-related illness ang naitala ng DOH sa mula January 1, 2024 hanggang sa kasalukuyan. Pero mas mababa pa rin daw ito kung ikukumpara sa datos nung nakalipas sa 2023 na umabot sa 513. Muling pinaalalahanan ni Dr. Albert Domingo ang publiko na iwasan na masyadong mababad sa init ng panahon upang maiwasan ang anumang sakit. Para sa kaunaw-unaw sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Ito talaga nakakala mo. Chismis ng chismis si Tita MC. Si Mayor. Si Mayor. Napaka-chismosa. Ay, nako. Panginoon, hindi inantay matapos sa programa. marami nagtatanong kasi. Yung ibang alakay tumatawag pa Di ba mahulaan? Ayan. Ang dali-dali hulaan. Oo nga Pero ito, nakirami muna tayo sa mga kaibigan na kamag-anakan po ni Mrs. Lourdes Coloma Manzanillo. Siya po ay sinundo na ni Lord. Mukhang kababayan namin to sa Ilocos. Ayan. Ang labi ay nasa Tarlac City at ang libing po ay sa linggo April 28 para sa mga kaibigan kamag-anak ni Mrs. Lourdes Coloma Manzanillo. Our condolences po sa pamilya Coloma Manzanillo. Damdamin Bayan. Report mula kay galing ni Lita Cruz na hulaan, no? Ayan. Si Kuya Jun Kikoy, alanganin siya. Si Dr. Roel, galing mo, ha? Ayan. Si Bes, ayan. Nahulaan ba ni Bes? At Kuyang Joey Soriano, good morning. Pakigreet naman daw ang mga delegates ng
Lawag Masonic Lodge number 71. 18 delegates ang atin sa ANCOM dyan sa Clark. Sabi ni Kuyang Joey Soriano. Abay, ingat na makuyang sa inyong biyahe patungo sa Clark. Ba, aaga ninyo ha? Damdamin Bayan. At sa ating latest sa Metro Manila, Sister L. Alamin natin ang mga latest na balita sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay. Sister L, pansamantala munang isinara ang parking lot extension ng NAIA Terminal 3 ay matapos ang nangyaring sunog sa 19 na mga sasakyan kahapon. Ayon kay MIAA General Manager Eric Ines, wala pang katiyakan kung kailan ito muling bubuksan dahil malawak ang lugar kung saan kailangan linisin ang mga natuyong talahib. Sa ngayon, nagbigay katiyakan na umano ang parking concessionaire na Philippine Skylander International tungkol sa settlement ng mga nasunugan ng sasakyan. Samantala, aabot sa higit 700,000 illegal na droga ang nasamsam sa operasyon ng National Capital Region Police Office sa loob ng 24 oras. Ayon sa NCRPO, katumbas ito ng 135.25 gramo ng shabu at 22.7 gramo ng marijuana mula sa ikinasang 16 na operasyon sa Kalakhang, Maynila. Samantala, sa Parañaque, aabot sa higit 13,000 mga bata ang nabakunahan sa unang linggong pag-arangkada ng Todo Arangkada Bakuna ng Parañaque LGU. Patuloy na isasagawa ang bakunahan hanggang Mayo 15. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. At mga brethren, ayan, good luck. Panawagan ni Grandmaster Don Ramas Oipiching. At congrats, incoming Grandmaster Ariel Kayanan. Right Worshipful Bob Moran at Right Worshipful Raul Canon. At lahat po ng mga brethren. Ayan, good luck, kita-kita-kits. Sa ANCOM Annual Communication ng mga Freemasons diyan po sa Clark, McKinney, Pampanga. At ayan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Wala ka sa mood ngayon na Sister El dahil alam ko sinisipog ka sa ako sa padaha. Tsaka nagbabasa ako ng mga comment dito, Lakay. Pati yung babae, alam nila na sino yung yung pati yung estudyante. May mga nagko-comment dito na kilala nila. Kasi sa Ateneo nga kasi balita. Kasi maganda daw yung babae. Brains and beauty, Sister El. Ilochanang Chinay, sabi ko nga sa iyo eh. Talaga? Pinormahan din yung babae ng artista dati? Yan. Sabi sikat nga sa celebrity sa Ateneo yan. Alam ng mga natin, viewers and listeners, Lakay. Siguro mga Atenista yan. Ayan. Baka naman socially aware. Kaysa puntang sa Ateneo mag-sit-in ka ba naman? Pero masasabi ko lang kay Mayor Lakay, mag-move on na siya. Mayor, na abala ng pag-aaral ng estudyante. Kayo po ay isang distraction. Yan, Magpaalam na nga tayo. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. Stay hydrated. Ingat. Hi, Mama. Mama Yoli. Presyon. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. Bye.